What's up and good day mga boss? Welcome back dito sa aming shop, Aiming Ace Airsoft. And for today, tuturuan ko kayo ng proper use and maintenance ng gas blowback na pistols tsaka ng AEG na rifles or electric na rifles. So unahin muna natin tong gas blowback na pistol. So sa pistol, ito yung pinaka-maintenance niya, itong silicone oil. So dalawang lalagyan sa magazine, dalawa rin sa mismong unit. So sa magazine, itong output valve, i-press lang yan. Habang naka-press, spray. Yan, spray, konti lang. Then, hintayin pumasok sa loob yung oil. Tapos, dito naman sa inlet valve, ito sa ilalim, yung lagayan ng gas. Yan, spray lang din konti. Ayan, ganyan. Tapos, sa mismong unit naman is, kasa. Tapos, manually ilock, itaas tong slide stop. Tapos, dito sa nozzle, ayan, itong nasa loob. Ito, sa labas lang. Ayan, sa labas. Konti lang din. Tapos, itong mga railings sa may likod. Ayan, dito sa may part na to. So, spray lang din. Tsaka dito sa kabilang side. Ayan. Para madali yung slide action ng mismong unit. Ayan. Tapos, ang purpose naman dun sa nozzle tsaka sa mga magazine, kasi may mga rubber parts doon or yung O-ring. So, para hindi, kasi malamig yung gas natin. So, para hindi tumigas agad or lumab. Kasi yung tendency, pag tumigas yung rubber, so magka-crack siya. Doon na magsisimula yung leak. Ayan. So, tapos, sa paglalagay naman ng gas, ayan. So, laging upside down. Hindi pwedeng nakatabing ganyan, hindi pwedeng nakaganto. Dapat upside down. Napantay siya. Tapos, itama nyo lang sa ilalim. Then, press down. Ayan. So, guys, wag sobrang diin ang pag-press. Kasi yung iba, parang medyo gigil siyang so nasisira din yung mismong inlet valve. So ganyan, around 5 seconds lang. Ayan. So tansyahan lang yan, hindi nyo talaga malalaman kung puno na yung magazine. Kasi pag napasobra naman kayo sa magazine, tendency, possible din siyang makasira sa magazine tsaka sa mismong unit. Tsaka sayang lang yung gas. So around 5 seconds. Tapos madaling indication na magre-refill na kayo ng gas is kapag mahina na yung putok ng unit. So ramdam nyo naman yun habang firing kayo. Kapag mahina na yung gas, ramdam nyo rin na mahina na yung putok ng unit. Yan. So that's the time na magre-refill kayo ng gas. Yan. Then sa BBs naman, ito meron kaming BB loader. So hatak lang to, ito mismong follower dito. Hatakin nyo lang yan. Tapos dito sa maluwag na part. Ayan. So make sure yung pinakaulo ng magazine is nakababa. Para pag pump nyo ng BBs dito, dire-diretso na sa baba yung BBs. So, pwede nyo siyang punuin. Pero gagamitin agad. Ayan. So, hindi ko na siya pupunuin. Tapos, itong mismong follower, wag nyo siyang bibitawan. Maganda ihatid lang din pabalik. Para hindi magka-pressure dito sa mismong maglip. Kasi pag lagi nyo nabibitawan tong sa may follower niya, tendency na palo sa maglip, possible siyang mabasag. So, plastic lang to, wala talagang metal na maglip. Ayan. So guys, tapos yun nga, ang advice ko kanina, pwede nyo siyang punuin ng bala basta gagamitin agad. Huwag nyo siyang iiwanan ng puno yung bala tapos hindi nyo gagamitin kasi hihina yung spring niya dito. Ayan. Then kapag naman mismong itatabi yung unit, kunwari hindi nyo na siya gagamitin, maganda meron siyang gas. So malalaman yung may gas kapag matigas tong output valve, yung pinrest natin kanina pag maglalagay ng oil. Ayan. Pag matigas yan, ibig sabihin may laman siyang gas. So okay yon. Tapos kapag itatabi rin ng unit, dapat wala siyang BBs dito. Mas magandang walang BBs. Kasi yung tendency niyan is, kapag naiwanan siya may BBs, mahihina yung spring niya dito. Ayan. So, ito. Yun lang naman yung sa pistols. Tapos guys, ang isa pang wag sobrang gigil pumutok. Kasi meron talagang gigil pumutok. So, syempre, stress yung unit kapag ganyan. Tapos, isa pa nga pala is, kailangan din ng unit natin ng pahinga. So, malalaman yung kailangan siyang ipahinga kapag malamig na yung magazine. Ibig sabihin, kapag sobrang lamig na ng magazine, tendency kasi niya, mahina na rin pumutok. Ayan. So, ipagpahinga nyo rin hanggang sa maabot niya yung normal temperature. Ayun lang naman. So, try natin to. So, slide lock. Kapag naman nag-slide lock, meaning wala na siyang bala. So, first thing to do, release the magazine, then release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Lagi niyong pipindutin yung trigger. Kasi kapag binalik niyo tong magazine, para sure tayo na naka-safe yung trigger, hindi siya puputok kahit accidentally mapindot siya. Yan. Kasi kapag
Yan, kunwari, wala na siyang bala. So, release magazine, then release the slide. Kapag hindi nyo nirest yung hammer niya, tapos accidentally na ibalik tong magazine, then napindot yung trigger. Ayan. So, may tendency siyang pumutok. So, for safety purposes, number 1 lagi yon. Release the magazine, then release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Para pagbalik ng magazine, kahit anong pindot, hindi siya puputok. Ayun lang naman. So, safety first lagi. Tapos, wag syempreng itututok itong muzzle sa hindi nyo ipa-fire. Ayun. Ayun lang naman. Tapos, dito naman sa proceed tayo dito sa rifle. So, sa rifle, pinakaiingatan nyo talaga sa rifle is itong battery niya. So, itong battery ng rifle is pinakaayaw niya ng ma-overdrain. Tapos, ayaw din niya ng ma-overcharge. Ayan. So, kapag ramdam nyong mahina na yung putok ng rifle, wag nyo nang pipilitin na iputok. Ayan. Then, kapag naman nag-charge na siya, so, charging time naman is around 1 to 2 hours. Charging time. So, bantayan nyo na lang para sigurado tayong hindi ma-overcharge. Ayan. Tapos, turuan ko na rin kayo. So, kapag crane stock, so iba-iba kasi yung butt stock. So, mostly ang AEG na rifles is nasa likod yung battery. So, paglalagay ng battery dito sa likod, hatakin nyo muna, press, hatakin nyo muna. Yan. Kapag dulo na siya, then pabalik naman, reverse naman. So, ganyan, hatak, tapos angat. Ayan. So, makikita nyo na dito, ma-access nyo na yung plug niya for battery. Ayan. Then, lagay dito ang battery. Ayan. Hindi nyo naman siya malalagay ng baliktad. So, isang lang siya. Isang one way lang siya. Ayan. So, ganyan. Then, fix nyo lang yung wire. Make sure na tuwid siya para hindi maipit ng buttstock. Tapos, cover natin. So, kapag ganyan, lumapat na, hindi pa yan nakalock. So, ganun lang ulit yung reverse. So, hatakin nyo lang, then baba. Kapag naibaba nyo na, yun yung time na nakalock na siya. Kahit i-press nyo, higitin, hindi na siya malalaglag. Or hindi na siya magbubukas. Ayan. So, kapag ganito, ready to fire na siya. Ayan. So, AEG rifles, hindi siya kinakasa. And then, proceed naman tayo dito sa magazine. So, sa magazine, guys, ito yung lagayan ng bala niya. Ito. Mostly, lahat ng magazines ganyan. So, buksan nyo lang yan. Then, doon nyo isasalin yung BBs. Ayan. Ganyan. Tapos, salin nyo yung BBs doon. So, kapag rifles naman, hindi nyo na kailangan ng BB loader. Unless, ang magazine nyo is yung mid-cap. Kailangan nyo talaga doon. Ayan. So, salin nyo lang. Hindi ko na rin papakapunuin. Maximum capacity ng M4 na magazine na ganito mostly is 300 rounds. Tapos guys, ito meron siyang kinakamot dito sa ilalim. So, kakamutin nyo lang yan para mag-load yung BBs. Ayan, makikita nyo dito. Habang kinakamot, tataas yung BBs. Ayan. So, sa pagdami ng kamot nyo dito, sa pagdami ng nakapilang BBs dito sa loob. So, kamutin nyo lang na matagal. Ayan, okay na yan. Ramdam nyo hihigpit naman yun. Ayan, okay na yan. So, ang dami na nakapilang BBs dyan. Tapos, make sure laging naka-safe tong unit. Kapag hindi gagamitin, make sure naka-safe. Then, pasok sa unit. Ayan. Then, ready to fire na siya. Ayan. So, kapag ganyan, make sure laging isi-safe. Ayan, safe. Then, normally kapag ganyan, may malalaglag na bala. Pag tinanggal niyo yung magazine. Yan, may malalaglag na BBs. So, normal yan. Tapos, guys, ito isa pang safety na tips. Kalimitan may natitirang isang BB dyan sa chamber. So, maganda pagkatanggal ng magazine, make sure ipuputok siya ng isang semi. Ayan. Para ma-make sure na walang natirang BBs dun sa loob ng chamber niya. Then, dito naman sa magazine, isa pang pag-aalaga ng magazine is ito. So, ganyan guys, huwag niyong iiwanan kapag hindi niyo nagagamitin yung mismong unit nyo, huwag niyong iiwanan na may bala dyan. So, para matanggal yung bala, ito lang yung niya. Ito lang yung hahatakin nyo. So, hilahin nyo yan para ma-release yung bala. Ayan. So, hatak, ma-release yung bala. Ayan. So, ayun, wala na siyang bala dito na nakaload. Pero yung nasa mismong magazine niya na nasa compartment lang, okay lang yan nandyan. Ang concern lang natin is kapag naiwang may bala na nakaload,
is naka-engage yung spring niya. So possible lumina yung spring, tapos baka masira din ang magazine. So ayun lang. Tapos isa pa nga palang tips guys. 'Di ba pansin nyo kanina nung naglagay tayo ng battery dito is may nakalawit na wire dito sa part na to. So kapag mag-retract kayo ng buttstock, huwag niyo isasagad kapag may battery. Huwag niyo isasagad na as in hanggang dito kasi may ipit yung wire, possible masira yung wire. Ayan. Tapos kapag naman itatabi rin ng unit, make sure na hindi naka-plug yung battery. Ayan. So maganda, yan, tanggalin ulit. So hatak lang ulit. And then yan. Ayan guys, so ito yung sinasabi ko, may wire dyan. So kapag niretract nyo yung buttstock na sagad, may ipit yung wire, possible siyang masira. So kapag ganyan, pag hindi nyo nagagamitin na unit, make sure na tanggalin din to. Ayan. Make sure tanggalin nyo tong plug. Pero okay lang na yung battery nasa loob. Dapat lang yung plug hindi siya naka-insert. Ayan. So pinakamaganda pa rin, tanggalin yung battery. Then ito, ayan, linisin lang ulit. Tapos, ibalik lang yung buttstock. Ayun nga guys, ulitin ko lang itong sa battery. Ito talaga. So, ayaw niya nang ma-overdrain, ayaw niya nang ma-overcharge. Ayun lang naman, naituro ko na lahat. So, nasa sa inyo pa rin yun kung, syempre, ingatan natin laging units natin para mas tumagal. And then, lahat naman ng units na to is fully repairable. So, pag may nagka-problema, ayan, pwedeng kontakin nyo kami or pag may malapit na gunsmith sa inyo, kontakin nyo lang din. Ayun lang naman guys. So, thank you sa konting tutorial lang ngayon tsaka proper use and maintenance. Para sa inyo lahat yun. So, thank you.